Vlogger na si Diwata Pares Overload abay may panawagan sa publiko patungkol sa pag-aresto dito dahil sa kanyang business non-compliance. So before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Let's go back to the videos. So sino nga ba si Diwata at bakit siya nakilala? Si Deo Harito Balbuena, na mas kilala bilang Diwata ng Diwata Pares Overload, ay isang sikat na street vendor, content creator at vlogger sa Pilipinas. Nakilala siya dahil sa kanyang naging viral na video kung saan ipinapakita niya ang kanyang Pares stall na puno ng malalaking serving at budget-friendly na pagkain. Pati na rin ang kanyang charisma at estilo sa paggawa ng mga social media videos. Ang kanyang pagkilala sa internet at food scene ay nagtulak sa kanya sa mas malaking audience at naging inspirasyon sa maraming maliliit na negosyante. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, hindi nawala ang kontrobersya sa buhay ni Diwata. Matagal bago pinakahuling insidenteng nagkaroon na siya ng ilang problema sa batas na nag-ambag sa mga seryosong pangyayari na nauwi sa kanyang pag-aresto kamakailan lamang. Noong Feb 4, 2026, naglabas si Diwata ng isang video sa Facebook kung saan siya mismo ay na-recount ng kanyang pag-aresto. Ayon sa kanyang pahayag, siya ay nasampahan ng kaso dahil sa umano'y non-compliance ng kanyang pares negosyo sa ilang regulasyon o kautusan mula sa isang government agency. Ito yung kanyang video. Let's watch this. Nakatanggap ng suplina na may warrant na agad. Alam mo kung anong reklamo, anong complainant ko. Isang ahensya ng gobyerno, hindi daw compliance. Sama lang sa loob ko at Ayon po sa naka-stress. statement ni Ms. Diwata, hindi niya nabigyan ng sipwina o formal na abiso bago siya inaresto. Ayon pa sa kanya, nagulat siya dahil bigla na lamang siyang pinasok sa kustodiya at hindi nabigyan ng pagkakataon na ayusin muna ang mga dapat itama ng mga requirements sa kanyang negosyo o magsumite ng mga dokumento. So ayon po sa ulat, ang reklamo laban kay Diwata ay final ng isang government agency na hindi niya binanggit kung alin. Ito ay may kinalaman sa di umano'y non-compliance sa kanyang parisan business sa mga regulasyon. Wala pang tiyak na detalye kung ano ang eksaktong violation na yon, subalit ipinayag ni Diwata na hindi siya nabigyan ng anumang formal na abiso o pagkakataon na i-correct ang sitwasyon bago ang warrant of arrest. Ito naman ang kanya pong komento. Let's watch Gusto ko it. lang naman makaahon sa hirap dahil palaboy-laboy lang ako dati. Nagnegosyo ako ng Paris. Tapos isang araw, dahil sa negosyo ko, makukulong ka na lang. Parang napaka-unfair kasi wala naman akong ginagawang masama. Nakatanggap ng Ang pahayag na ito ay nagpakita ng kanyang pananaw na hindi sapat ang pagkakakilanlan sa kanya bilang isang simpleng small-scale vendor at kung may mga pagkukulang man siya sa business permits or requirements, mas bago sana ito inayos muna kaysa sa direktong pag-aresto. Ito pa, no? Sama lang sa loob ko at naka-stress kasi di ba ang intensyon mo lang naman mabuhay ka, lumabang ka ng patas, tapos ikukulong ka. So parang yun, hindi ko matanggap. Wala lang din i-discuss lahat kasi baka mamaya may warrant na naman ako, magkamali ako na sasabihin. So nakakatakot. Ayon po sa kwento ni Diwata, siya ay naaresto bandang 6 PM at na-detain halos isang buo at isang araw. Siya ay pinakulong ng halos 24 oras bago nakapagpiyansa at kung hindi siya nakapagbayad ng bail na 60,000 ay maaaring manatili siya sa kustodiya ng mas matagal. Sa video, sinabi po ni Diwata na kung wala pa akong pera na pampiyansa, hanggang ngayon nakakulong ako. Ang hirap maging Pilipino sa totoo lang. Pinapakita rito ng kanyang saloobin tungkol sa proseso ng hustisya at kung paanong isang maliit na negosyo na hindi lubos sa malaki ang kita ay nahaharap sa matinding problema kapag may legal na issue. Matapos kumalat ang video at balita, maraming netizen ang nagbigay ng kanya-kanya lang opinyon. Ang ilang simpatiko ay Diwata
Ang ilan ay nakipagsimpati kay Diwata at niwala na may hindi patas sa proseso dahil hindi siya nabigyan ng supwina. May ilan din naman nagsabi na bahagi ng pagiging negosyante ang pagsunod sa lahat ng legal at regulatory requirements, lalo na kung malaki na ang kita at naabot na ang negosyo ng maraming tao. May ilan na nagturo rin sa kanya na kung umabot sa ganitong level ng negosyo ay dapat ay kumpletuhin ng lahat ng permits, clearances at compliance requirements. Hindi lamang para makaiwas sa ganitong problema kundi para mas mapanatili ang integridad at katatagan ng kanyang negosyo sa hinaharap. Hindi ito ang unang beses na si Diwata ay nakaranas ng legal na suliranin. Noong April 2024, siya ay naaresto rin dahil sa isang lumang kaso na slight physical injuries na inihain noong 2018 at siya ay nakapagpiyansa noon ng 3,000. Ito ay hiwalay sa kasalukuyang reklamo tungkol sa business non-compliance. Bukod dito, may mga iba pang lumang pangyayari at kontrobersya na nauugnay sa kanya tulad ng mga issue sa mga nagdaang pagkakataon kung saan siya ay nasangkot sa iba pang klase ng legal na misunderstanding, pati na rin ang mga kwento ng pagkakamaling akusasyon, halimbawa identity mix-ups sa iba pang lugar na kanyang naranasan o sinubukan niyang tugunan noong nakaraang taon. Ang pagkakaroon ng ganitong issue ay nagpapakita na ang buhay ng isang viral personality at street vendor ay hindi palaging puro saya. May kaakibat itong mga hamon na may malaking epekto sa kanyang buhay, kita at reputasyon. So, ang epekto nito sa negosyo at imahe niya ay malaki. Ang pagkakakulong ng halos isang araw at seryosong halaga ng bail ay maaaring nagdala ng epekto hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanyang negosyo. Bilang isang immune figure sa social media, ang pagsiraan ng imahe dahil sa mga isyong legal ay maaaring maging dahilan ng pagbaba ng mga customer at tiwala sa kanyang brand. Marami ang nakakakilala sa kanya bilang isang inspirasyon sa maliit na negosyante. Kaya't anumang negatibong balita ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiyak na epekto sa kanyang negosyo at pakikipag-ugnayan sa mga followers. May mga customer na naniniwalang kay Diwata at patuloy siyang sinusuportahan sa kabila ng problema, samantalang ang iba ay nag-aalala na baka hindi siya makapagpatuloy o posibleng mapilitan siyang i-adjust ang operasyon ng kanyang paresan upang umayon sa mga regulasyon. Ang insidente kay Diwata ay nagbigay ng ilang ilaw kung paano ang mga maliliit na negosyante, lalo na ang mga umuusbong dahil sa social media fame, ay kailangan mas maging maingat sa pagsunod sa batas at regulasyon. Ito rin ay paalala na ang bawat negosyo, gaano man kaliit o kalaki, ay dapat ay may tamang permits at legal na pag-aaruga upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa hinaharap, maaasahan ang pagdinig sa korte kung saan tatalakayin ng mas detalyado ang kaso laban kay Diwata at mahalagang pakinggan ang magkabilang panig at antabayanan ang pinal na desisyon ng hukuman. Hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa mga maliliit na negosyanteng may katulad na sitwasyon. Ngayon, ang panawagan ng mga netizen, lalo-lalo na ng mga nakikisimpatya kay dito kay Diwata Pares Overload, bakit daw yung mga maliliit na negosyanteng katulad nitong si Diwata ay naagaran na papakulong samantalang yung mga corrupt sa gobyerno, katulad po sa mga flood control issues, nakitang-kita naman natin kung sino talaga, ay talagang sobrang ang haba na po ng panahon na sila po ay ini-interrogate, sila po ay tinatanong at iniimbestigahan. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin pong malinaw na sagot kung sino ba dapat ang managot sa nasabing issue.